gagastos ka, bibigay mo yung provision, bibigay mo lahat ng comfort, tapos anong mangyayari? Maboboard siya. Dahil pag naapektuhan ng mentalidad mo, mag-iiba ang bawat desisyon mo. Napakadaling i-please ng mga lalaki. Kaso ang problema nasa inyo, mga EA. Why? Kasi pag bumalik ka, ikaw na ang magpe-play ng role. So dahil babaero siya or nag-cheat siya, iniwan mo siya. So ngayong nakahanap siya ng iba, iiwasan niyang magalit ka, iiwasan niya na mainis ka, iiwasan niya yung mga bagay na ayaw mo. Hindi ka mag-grow na puro saya lamang. Naligaw si Ropa ng iba. So to make the story short, naging jowa niya yung EA at may bago siyang EA. Kaya nga kahit anong mangyari, wag na wag kang magiging what's up guys? Magandang umaga sa inyong lahat. Ito po si Suplado Boto. For today's vlog, let's talk about ang nag-DM sa atin. So si Ropa, may problema, of course. Pero I think narinig nyo na sa akin too many times sa mga ibang content natin. Pero guys, I think this is the best example, or one of the best example na about sa pre-selection. Okay? O yung mga babae na gusto ang lalaki na pinagkakaguluhan ng babae, o yung lalaki na maraming nagkakagusto sa kanyang babae. Okay. So mga Ropa, itong si Ropa natin, 24 years old, may ka-live-in partner na 22 anyos. So ganito ang kwento niya. Naghiwalay sila, or nanghingi ng space, nanghingi ng space si EA after Valentine's. So nagbeg daw siya, nagmakaawa siya, pumunta siya sa work, pumunta siya sa bahay, na wag daw humingi ng space. Gusto niya ayusin. Pero dahil ayaw niya, so nag-decide si Ropa na sige, tigil na natin. So nag-move on si Ropa. So eto ngayong si Ropa, naligaw ng iba. Guys, ano sinasabi ko pag live-in? Pag live-in kayo, usually nawawala yung polarity, which is alin? Yung attraction. Nawawala yung attraction or nalilesen kasi nawawala na yung surprises. Gets? Kasi nawawala na yung wondering. Kasi wala na yung pagiging misteryoso mo bilang lalaki. Diba? So dahil nawawala yun, nag-i-initiate ang EA ng breakup most of the time. Gusto ng EA makipag-break. So ano mangyayari pag nawala yung attraction or bumaba yung attraction? They will lose interest, tama? So pag nawala yung interest, ano mapipil ng EA? Maboboard siya. Kung meron kang hindi paparamdam sa EA, is yung maboard siya. Yun ang hindi mo dapat paramdam sa mga EA. Uulitin ko, wag na wag yung papapil sa mga EA nyo na maboard siya. Kaya nga kahit anong mangyari, wag na wag kang magiging don romantiko. By default, you can be romantic, Ropa, pero wag mong gagawing default mo. Okay? Kasi pag yan na naging default mo, mananawa rin siya sa'yo. Okay, balik tayo. So since nanghingi ng space si EA, which is of course break na rin yun, di ba? Naligaw si Ropa ng iba. So to make the story short, naging jowa niya yung EA at may bago siyang EA. At eto na, kahit wala na sila, nagte-text pa rin yung ex niya. May communication pa rin sila. At eto na mga Ropa, since nakipaghiwalay ang kanyang ex-girlfriend, na nung balik na naman ang pagtingin sa kanya, nung nalaman ng ex niya, may bago na siya. Oh my God, man. Eh di sinasabi ko sa inyo, wag na wag yung papakita yung vulnerability nyo, wag na wag yung papakita na naghahabol kayo. Okay? Pag ang babae gusto mong mapangasawa or gusto mong maging long term ang inyong relationship, usually alam natin kung saan tayo nag-uulang, mga Ropa. Kaya dapat, bago pa dumating sa ganun, prevention is better than cure, sabi nga nila. So bago pa mangyari na makipag-break siya sa'yo or ma-board siya sa'yo, dapat alam mo na at ramdam mo na
medyo naboboard na siya or nag-iiba na siya. Bilang lalaki, kailangan aware tayo dun mga ropa. Hindi pwedeng hindi. Kasi pag hindi ka naging aware, mawawala yung relationship na gusto mo o yung babae na iniingatan mo or pwedeng mawala siya. Okay? Unless mature ang babae na jojowain mo. Kasi pag jumawa ka ng mature na mga babae, pag jumawa ka ng mga babae na mature na when it comes to relationship, of course kahit anong mangyari hindi ka naman talaga iwanan yan. Pero majority of women, pag na-bored talaga, iwanan ka. Kasi nga they are moved by their emotions. They are dictating by their emotions, okay? Doon sila doon sila nagbe-base sa lahat. Kaya even their life, talagang binabase nila sa nararamdaman nila, kung ano yung gagawin nila sa buhay nila. Girl, kung saan ka masaya? Anong kung saan ka masaya? Dapat kung saan ka makakasurvive. Di ba? Hindi pwede kung saan ka masaya. Hindi pwedeng puro saya. Dahil ang buhay ay hindi puro saya lamang. Okay? Hindi ka mag-grow na puro saya lamang. Wala kang matututunan na puro saya lamang. Hindi mo ma-appreciate ang saya kung wala kang lungkot na nadarama or kung wala kang lungkot na naranasan sa buhay mo. Naiintindihan nyo ba mga Ropa? Okay, balik tayo ulit. So eto nga, dahil may bagong jowa si Ropa, bumabalik si Ea. Di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Two things. Pag ang babae humingi ng space, anong dapat gawin? Either you walk away or find another woman or replace her. Okay, ulitin ko. Two things you need to do pag humingi siya ng space sa'yo. Una, walk away. Never ever say anything. Number two is replace her. Okay, kung kaya mo, right away. Kasi unang-una mga Rob, actually di nga darating sa replacer Kasi alam mo kung bakit? Kung alam niya na madali kang makakuha ng kagaya niya or na masigit pa sa kanya, lalo kanyang iingatan. Iiwasan niyang magalit ka, iiwasan niya na mainis ka, iiwasan niya yung mga bagay na ayaw mo dahil gusto niya sa kanya ka lang. Gets? Kaya mga Ropa, maaga pa lang dapat piniprame nyo na yung EA nyo na hindi lang siya ang babae na pwedeng dumating sa buhay nyo. Okay? Maliwanag ba yun? Dapat niyang maramdaman na pag siya nawala sa buhay mo, pwede kang makakita kaagad ng kapalit niya. I'm not saying na dapat marami kang reserva. What I'm trying to say here is dapat may balls ka, confident ka na kaya mo siyang palitan anytime na ginusto mo or gugustuhin mo. Okay? So eto nga, dahil break na sila, nagmamakaawa si Ea ngayon. At eto nga, etong si Ropa natin, dalawa ang naging Ea. So bumaligtad ngayon, yung dati niyang girlfriend naging kabit niya na. Why? Kasi may times na etong si Ropa natin natutulog sa bahay ng ex niya. O di ba? Eto ladies, makinig kayo sa akin dahil sa mga emosyon nyo, dahil sa inuuna nyo ang inyong nararamdaman, ganito ang mangyayari sa inyo. Kayo ang nagiging kabit bandang huli. Dahil inuuna nyo ang inyong nararamdaman, kaya bandang huli, kayo ang nagiging kabit ng ex nyo. Why? Kasi ganito ang mga Ropa. Dahil may girlfriend na si Ropa natin, so etong ex niya ngayon, nagpupumilit na bumalik sa kanya. Pero syempre ayaw niya. So tinake advantage yung pagkakataon. I think so. Ikaw ba naman, bumabalik yung ex mo at alam niya na may jowa ka. At for sure, may bembangan to. Di ba? Ikaw ba, kikitain mo yung ex mo na wala man lang bembang? Kaya ganito ladies, no? Kung dati nag-good morning, nag-good night siya sa'yo, pero iniwan mo siya. Kumbaga nag-e-effort sa'yo yung jowa mo o yung boyfriend mo, pero iniwan mo siya dahil ng babae siya. Tapos, kung iniwan mo siya at tumuloy sa ibang babae or nakahanap ng ibang babae, bigla kang lumalapit ulit. So ngayong nakahanap siya ng iba na Ea, bumabalik ka. So ano nangyari? So nagkaroon ng reverse relationship. Ikaw ang naging kabit ng ex mo. Kung dati nag-good morning siya, nag-e-effort siya, ihatid sundo ka, may good night, may good morning, ngayon anong ginagawa nyo? Bembangan na lang kayong dalawa. Wala nang relasyon na dating nandun ka sa relasyon. So sino ngayon ang nagtatamasa ng kanyang provision? Eh di yung bago niyang Ea na kanyang karelasyon. Kaya mga ladies, make sure na dapat siguraduhin mo
na kaya mo talagang mawala or tanggap mo nang mawawala tong lalaki sa buhay mo pag nakipaghiwalay ka na. Ulitin ko, ladies, dapat siguraduhin nyo na pag nakipaghiwalay kayo, there's no turning back anymore. Why? Kasi pag bumalik ka, ikaw na ang magpe-play ng role ng kabit niya. Gets? Yes, nandun yung emotional roller coaster. Nandun yung highs and lows of emotion. However, nasan kang posisyon ngayon? Diba? So mga ladies, kung ayaw nyong mapunta sa kabit mode or sa side chick mode, dapat bigyan nyo ng rason ang boyfriend nyo na hindi magloko at bigyan nyo ng rason na hindi kayo iwan at hindi kayo palitan. Napakadaling i-please ng mga lalaki. Kaso ang problema nasa inyo, mga EA. Nasa inyo dahil lang alam nyo lang kasi yung pagiging maganda, pagiging hot ay enough na para ma-retain nyo ang mga jowa nyo. No, it's not. May damdamin kami, may preference kami, at may mga hinahanap din kami. Yes, kaya namin magtiyaga, kaya namin ibaba ang standard namin, pero not to the point na madadamay na ang mentalidad namin. Hindi pwede yun sa mga ropa natin. Hindi pwede yun sa mga kalalakihan. Dahil pag naapektuhan ng mentalidad mo, mag-iiba ang bawat desisyon mo. Okay? So balik tayo. So may tanong sa atin si Ropa. Ang tanong ni Ropa sa atin, babalikan pa daw niya ba? Nakipag-break na rin kasi etong si Ropa dun sa bagong girlfriend niya, at binalikan niya nga yung ex niya dahil nagmamakaawa sa kanya. So Ropa, ito rin ang ayoko sa'yo. Hindi ka makapagdesisyon para sa sarili mo at para sa relasyon mo. Hindi mo alam kung sinong gusto mo. Well, dito lang ako na ano sa'yo, Ropa, kasi dapat alam mo na yung sagot sa tanong mo. Kaya nga binalikan mo yung ex mo, di ba? Hindi yung sinasabi mo na bibigyan mo siya uli ng chance. Hindi pwedeng ganon, Ropa. Lalaki ka, dapat magdesisyon ka sa sarili mo. Ngayon kasi nasa ano pa siya, under observation pa siya. Hindi, there's no such thing under observation. Dapat nagdesisyon ka, okay, sige, babalikan kita. Pag nagloko ka, ayoko na. There's no such thing as under observation. Napaka-playing safe ng under observation, mga Ropa. Hindi ganun ang relasyon na hinahanap ng mga kababaihan sa ating mga kalalakihan. Okay? Sabihin mo sa kanya, okay, sige, tayo uli. Pero pag naulit yung paghingi mo ng space or yung mga bagay na ayoko na ginagawa mo, or pag hindi ka sumunod or hindi ka nag-follow sa rules ng relationship natin, wala na tayong dapat pag-usapan. Ganun ka simple, Ropa. Kailangan may bayag ka. Hindi mo kailangang maging sobrang terror. Hindi mo kailangan sobrang maging dominante. But of course, they want dominant guy, di ba? Pero dapat alam mo kung saan mo ilalagay ang pagiging superior mo at pagiging dominante mo. Okay? So, Ropa, ito pa. Ano sinabi ko sa inyo dati? Never ever live in with your girlfriend. Why? Kasi nga, nawawalan sila ng gana. Nawawala yung surprises. Ngayon, kung babalik ka sa kanya at magli-live-in pa rin kayo, then nagsasayang ka lang ng oras mo. Kasi babalik at babalik lang yan sa nangyari sa inyo. Gets? Ropa, uulitin ko. Kung babalikan mo at tuluyan mong jojowain ulit ang ex mo, make sure na may bayag ka. Sabihin sa kanya yung mga dapat niyang gawin para hindi na ulit maulit yung paghingi niya ng espasyo sa'yo. At uulitin ko, kung ayaw mong maulit yun, hindi ka na dapat ulit makipag-live-in sa EA mo. Dahil darating at darating yung point na mabuboard siya sa'yo. Sa mga Ropa natin dyan na nakikipag-live-in, sana makarating sa inyo to at sana mapanood nyo to. Mga Ropa, kung meron kayong mga tropa na nakikipag-live-in sa girlfriend nila at alam nyo na parang ganito yung nangyayari sa kanila or pwedeng mangyari sa kanila, share this video to them. Okay? Makakatulong to. Uulitin ko, never ever live in with your girlfriend kasi talo ka at the end of the day. Gagastos ka, bibigay mo yung provision, bibigay mo lahat ng comfort, tapos anong mangyayari? Maboboard siya? Oh my God! Para kang sumugal at tanggap mo na matatalo ka. Okay? So yun lang guys, thank you so much. Sana may nakuha kayo sa istorya ni Ropa.
I'll see you guys next time. And bye-bye. Show love. And peace out.